So for today's video vlog nga mga sir, ito nga pala yung part 3 ng build series natin. So for today's video vlog nga ay ipapakita ko nga sa inyo at i-update ko po kayo sa mga piyesang pinagbibili natin para sa Honda TMX 155 Malaysian build. So ito, kinumpleto ko muna yung mga kailangan natin na panglabas. So bumili tayo ng mga genuine parts ng Honda TMX 155, no. Medyo mabigat din siya mga sir at papakita ko sa inyo rin yung mga totoong presyo niya na pinagbibili natin, no. So ito, inipon ko siya at para alam nyo rin po yung mga presyo ng genuine parts ng TMX 155. So sa online may mga mura mga sir, kaso natatakot akong bumili kasi baka mamaya sira or may basag yung may padala sa atin. Pero mag-check na lang po kayo ng mga reviews at ratings, no. So ito kasi naglibot-libot ako dito sa amin, dito sa Tarlac, nag-canvas ako. So kung sino yung mga pinakamura, yun yung mga pinagbilhan ko mga sir, no. So sa headlight kasi medyo mahal na rin. Mamaya explain ko yan sa inyong lahat mga sir at ipapakita na natin ngayon. So dito nga mga sir, i-unboxing natin yung tangke ng TMX 155, no. So nagdadalawang isip ako kanina nung bibili ako kasi yung replacement nasa 1.9, tapos sa ibang shop yung original na tangke nasa 3.7, pero may nakuhanan tayo na mura, nasa 3.1 po siya mga sir. So ito yung orig tank, may listahan ako dito mga sir. Yung orig tank nasa 3.1 po siya. So bali ito yung box nya, genuine po ito na kulay black. So ito yung code nya mga sir, oh. Ayan. So mong taas mga tumong, pakita natin yung code. Ayan. So pwede nyo pong i-screenshot yan. Tank set fuel, ito yung code nya mga sir. Screenshot nyo na lang siya mga sir, ha. So ito, last year lang siya na-deliver dun sa pinagkuhanan natin nung October 7 2023, no. So bale genuine po siya. Ayan. So try natin mag-unboxing. Hawakan mo nga tumong. So yung kulay kasi ng TMX 155 ay kulay black yung sa papel. So kaya kulay black na rin yung binili natin. So nabuksan na to. Chinek natin kanina, pero mag-unboxing ulit tayo. Ayan, sa iba pala mga sir, ulitin ko, nasa 3.5 to 3.7 po itong tangke, pero mura yung napagkuhanan natin, natawaran natin siya. So marami kasi tayong binili sa kanyang mga parts, kaya nakahingi tayo ng discount. So ito, pagbukas natin mga sir, ito po may nakalagay pa dyan sa taas nya. Ayan, part name, CDI unit, tapos serial number, supplier part number. So kailangan meron pong ganyan, no. Tapos kaya medyo mahal siya, talagang made in Japan po yung tangke na to. Tsaka matagal po masira or mabutas yung tangke nito dahil talagang pulido yung pagkakagawa dito sa tangke ng 155. So mapapansin nyo yung iba, sobrang tagal na, nangangalawang na, hindi pa rin nabubutas yung tangke ng mga TMX 155 nila. So buksan na natin siya sa plastic. So yan, ako pa lang ang magbubukas nito. Nakaselyado pa talaga, oh. Ayan. Kasi ito yung tangke niya mga sir. Ay, ang gwapo. Ayan, ang angas. So pang asero ata to. Ayan, comment down below kung tama yung model niya. Pang asero yata to, no? Hindi ko sure. Ayan. So dito sa part na to, parang medyo nangangalawang siya sa sobrang tagal na rin. Ayan, no? Pero okay lang yan mga sir. Tapos meron na rin siyang reminder sticker. Ayan, no? Sobrang kinis, oh. Pati dito sa taas. Ayan, no? So check natin dito sa likod. Ayan. So ito, dito nyo isasaksak yung
fuel cock siguro. Ayan. Tapos ayan, ang ganda. So kamura lang natin siya nakuha, 3,100. Ayan. Tapos try naman natin tignan yung mga iba pang parts. So nilipad na tong resibo natin. Yung front bracket flasher, 2 piraso yan. Sa harap po ito mga sir. So nasa 150 pesos po siya. Ito siya. Ayan. So yung code niya mga sir, ito po yung code. Left and right po yan mga sir. Ito yung sa right. So screenshot nyo na lang yung code. Tapos ito yung sa left. Ayan. So ayan siya mga sir. Screenshot nyo na lang. So bali nasa 75 ang isa nito. Bali 150, dalawa na siya. Tapos ito naman yung genuine na harness CDI. So XRR CDI. Ito po yung code nya. Ayan. So yung harness dito nasaan siya? 980 po siya mga sir. Ayan. So pag sinabing harness, kompleto po ito mga sir, no? Buong katawan yan, harap tsaka likod ng taillight and headlight, meron po yan mga sir. Ayan. So ito yung itsura na mga sir. So ayan. Pero kung gusto nyong bumili mga sir, meron po akong iwan na link dyan, no? Try nyo na lang din makipagsapalaran, tas itanong nyo na lang din yung mga seller. So lagi nyong tatandaan pag bibili kayo, dapat ganito po yung code. Tsaka i-check nyo po sa mga comment section, no? Kasi yung iba pagka bumili, naglalagay po sila ng ratings tsaka review kung original yung nakuha nila. So ito 980. Tapos yung tapalodo sa likod, ito ayaw talagang magpatawad. Nasa 11 siya. So ito yung tapalodo sa likod. So ang presyo niya 11 po. Tapos ito yung code niya mga sir. Screenshot nyo na lang din. Yung nabili kasi nating TMX 155, bulok-bulok na talaga siya. So pinakalag ko na lahat yung mga parts niyan, na bulok na talaga. Yung chassis tsaka makina siguro ipapa-repaint natin. Tapos pag napa-repaint, i-update ko ulit kayo. Minsan nang bubuin to mga sir, no? And then dito naman tayo sa key ignition. So pag bibili kayo mga sir, make sure nyo lang din na original din yung bibili ninyong key ignition set. So ito yung sa tangke, tapos yung sa susian pag mag-start kayo, and then yung lock nya sa leeg. Ayan. So kompleto yan mga sir. Tapos dalawa na rin yung susi nya. So ito yung barcode nya or yung code. Ayan. Bale yung presyo ng key ignition set ay nasa 900 pesos mga sir. Ito po siya 900. Ayan. And then ito naman sa flasher, genuine din siya mga sir. So basag-basag na yung signal light nung motor natin. So bali 4 na piraso na rin yung binili natin. Medyo pricey rin siya mga sir. So yung Orig flasher times 4, nasa kwan po siya 560. Ayan, 560 po lahat ito So divide nyo na lang sa 4. Ayan. Tapos yung wait lang, pakita natin yung barcode. Ito yung barcode nya, pare-pareho lang po yan mga sir. Ito yung code pagka susundan nyo, no? So may lens na yan, may wire na. So bale yung harap kasi wala na rin siyang bracket, kaya binilhan na lang din natin. Pero yung likod okay pa, ipapa-repaint na lang din natin yung likod kasi mahal din yung bracket nung signal light natin sa likod. Tapos dito tayo sa may side cover ng motor natin. So bali ito yung code mga sir. So left and right yan. And po siya mga sir. So pareho lang ata sila ng code. Ayan. So ito mahal to mga sir Kala ko mura lang ito. Kaya pala dati nilalagyan nila ng takip para hindi manakaw yung side cover tsaka battery. Kasi nung panahon ng TMX 155 talagang madali pong nakawin itong mga side cover. Ayan, so
Yung replacement nito nasa 250 ata, pares na yon. So yung original na side cover nasa kwan siya, 1.7. ayan no, 1.7 yung presyo. So nagulat ako kanina, tinanong ko yung side cover 1.7, 1.9 siya. So tinawaran natin ng 1.7. Sagad na talaga dito, ayaw nilang magpatawad kasi mahal daw talaga ang parts ng TMX 155. So kung budget meal lang hanap ninyo mga sir, pwede po kayong mag-replacement yung 250 pesos. Ayan. And then dito tayo sa taillight ASI. So yung taillight ASI nasa 600. Ito siya. So ito siya mga sir. Ang SRP nito nasa 750. So natawaran natin siya ng 600. Ito po yung barcode niya mga sir. Ayan. So syempre, bumili tayo ng tapaludo, kaya bumili na rin tayo ng taillight ASI. Ayan. So napakaganda. Kailangan kasi kapag magbi-build kayo ng Malaysian or mga pang show, functional po lahat, mga ilaw, headlight, signal light, tsaka yung taillight natin, no? And then dito naman tayo sa headlight mga sir. Dito rin ako nagulat sa presyo ng headlight. Sobrang mahal. So yung sa headlight, sana dito yung headlight. Ito 2.7 po ang pagkabili ko dito sa headlight. Ayan. So hindi pala binibili ng hindi pala pwedeng bili ng buo to, no? So yung iba takip lang, no? Ito. Tsaka yung cover niya rito yung silver. So yan lang siya mga sir. Ito set ko nang nabili kasama tong cover sa likod. So bali ang sabi nung nagtitinda dapat 3.2 daw ito. So nagtaka ko ang mahal, ayaw magpatawad dun sa iba. So nabili natin sa kabilang shop 2.7, kasama na po itong cover niya, yung sa black, yung nasa likod niya. Ayan. So ito yung barcode. Ayan. Ito po yung case headlight barcode niya. Ayan mga sir. Tapos ito yung headlight ASI. So ito yung code niya mga sir. Screenshot nyo na lang po yan, no? So may mga nabibili na murang ganito, nasa 500 yata replacement. So ito kasi Stanley kasi ito mga sir, original siya. So syempre puro original parts na yung binili natin, original parts na lang din yung mga pinagbibili ko. So ito baka mabigla kasi kayo pagka kayo nang bumili mga sir, no? Kaya ito sinasabi ko lang yung totoo, pinalista ko na rin. Ito 2.7 na po yan. Bale itong headlight ASI ang mahal, 2.5 po ito. Tapos ito 200 po yung sagad nila dito. Ayan. So siguro after mga makalipas yung mga ilang taon, magmamahal po ulit ang pyesa ng mga TMX 155, no? Kaya ito na yung inuna ko, hindi muna ako nagpa-repaint kasi kapag naubos po itong mga pyesa ng TMX 155, mahirapan na naman tayo maghanap, tapos medyo mahal na naman siya. Ayan. So bali ito 2.7. Hanggang dito lang dapat yung presyo niya mga sir, no? Pag lumagpas na po ng 3,000 yan, wag na po kayong bibili ng ganito. Tawaran nyo hanggang 2.7. Mura na po yan. Kahit saan po kayo magtanong, mahal po talaga ang headlight ng TMX 155. Tapos dito naman tayo sa swing arm. So ito yung mga unang binili natin. Plus 3 na King of Drag. So adjustable yata to. Ayan. So yan yung itsura niya. Ang pagkabili natin dito nakalista din. Nasa 2,760 siya. So pag bibili niyo sa labas ng shop to, nasa 4,000 yan. So sa Shopee natin binili to, no? Ayan. Tapos itong handlebar nasa 1,120 ito. Itong handlebar natin mga sir, King of Drag din. Kung gusto ninyong panoorin yung unboxing natin ito, magkakasama po yan mga sir, no? So bale low mid dry siya mga sir, saktuan lang din. So yung ilalagay ko sigurong switch dito ay Pro Taper switch. So pag nag Honeywell switch kasi tayo, hindi po pasok yun, pang Thailand na po siya. Yung Pro Taper switch kasi mga sir, kuha na siya, made in Malaysia siya. So siguro orderin na lang natin ito mga next month, yung mga iba pang pyesa, kasi talagang nasagad ako ngayon. So gusto ko kasing makumpleto yung panglabas nito mga sir, kaya ihuli na natin yung mga
madali na lang bilhin. So ito kasi yung mga parts ng TMX 155, medyo mahirap pong hanapin yan mga sir. Kaya swerte na rin tayo dahil na kompleto na natin yung mga iba pang genuine parts niya. Tapos ito naman yung kanya, sprocket flange. So bali bumili tayo ng TTGR. So ito kasi yun yung ilalagay natin sa RB6 natin. So ito po yung nilalagay dyan. So bali kulang pa tayo ng rubber damper, no? So okay lang yung rubber damper kasi madali lang po tayong makahanap nyan. Ang ilalagay ko sigurong sprocket dito, yung CNC na King of Drag din. Baka 36 teeth yung ilalagay natin dun, no? So pinag-iisipan ko pa, meron din kasi ako nakikitang pro taper na sprocket, medyo pricey siya pero okay lang yun, no? So ito, ganito yung itsura niya mga sir. Same size lang po sila ng XRM tsaka Wave 125. So ito yung mga kasama niyang bearing. So TTGR na lang din yung binili natin, hindi na Koyo. So bale itong hub flange, ang presyo niya mga sir ay nasa 300. Ito lang 300 na to. Tapos yung tatlong bearing bali 150. So 50 pesos ang isa. Tapos yung bushing niya 150. So bali ito po yan mga sir. Ito yung kailangan ninyo, no. Pag nilagay na kasi yung bearing dito, ito pa yung isasalpak doon sa loob. So bali dito siya ilalagay sa loob. So ito 150 na to, 75 po ang isa nito, no. So bali ganito yung kailangan yung mga sir. Tapos ito pang dalawa, ay ito pa lang isa dito yan. Tapos itong dalawang bearing sa harap po ito. So bali ganyan po kasi yung magiging itsura niyan. Nasa harap siya, dito siya. So pang Mio na lang din siguro yung bibili nating shock dito sa harap, yung Lighten na King of Drag din. Tapos mag-inner tube tayo ng pang Raider, no, para maangas siya. Tapos ito, update ko lang kayo sa mugs natin. So yung mugs natin, nabili natin siya ng 5,500. Tapos yung shipping fee niya nasa 84 pesos. Ayan, so mugs pa lang yun mga sir ha. Ito medyo rare na tong kanya mugs natin. So ang hirap maghanap nito. So 5,584 mugs yan, brand new din. Tapos yung pito 700. So racing boy din yan na 8mm. Tapos Maxxis na gulong 6080 2,000, dalawang piraso na, no. So same size lang din. 6080 rin yung panglikod natin mga sir, no. So bali ito yung panglikod natin. So yan yung itsura niya mga sir. Napakagwapo, no. Bumagay yung kulay black na pito dito sa kulay ng mugs natin. Napakaangas talaga. So talagang satisfied ako dito sa nabili natin na wheel set. Ayan. So dito nga mga sir, pakita ko lang ulit, no. Screenshot nyo na lang itong resibo natin. Yung orig tank nasa 3.1. Yung front bracket flasher 2 pieces 75 po ang isa, 150 pesos. Rear fender natin 11. Side cover 17. Key ignition set 900 pesos. Yung headlight ASI 27. Tapos yung harness 980. Orig flasher times 4 bali 560. Tapos yung taillight ASI orig 600. Yung hub flange 300. Bearing 3 pieces 150. 2 pieces bushing 150. Yung sa bushing ay sa kuha natin sa bearing, hindi na ako nagkoyo kasi hindi naman natin pang long ride yan, pang show lang siya, no. So yung total dito ay nasa 12,390. So dito naman sa likod, yung RCB Mags 5,584, King of Drag swing arm 2,760, handlebar 1,120, Maxxis 2 pieces, tire 6080 2,000, tas RCB pito 700. So bali ang total niya nasa 12,164. Hindi ko pa sinama yung labor dito sa pagpapakabit ng gulong. So yung labor doon ay nasa 200. Tapos pag pinagsama na natin yung nandito sa harap 12,390. So ito na yung total niya mga sir, 24,554. Ayan. So ito yung total niya, lahat-lahat na yan mga sir, no.
So bali nasa 24,554 na siya lahat. So yung mga ibang parts pala mga sir, katulad ng shock cover, tapos yung grab bar, tapos yung mga iba pang pyesa, yung bracket ng signal light sa likod, okay pa siya. Ipapa-repaint na lang din natin yun para hindi na tayo gagastos ng malaki, no? Isasama na lang natin siya sa package set ng pagpapa-repaint para hindi na tayo mamahalan. So wala na kasi akong time na ako pa yung magre-repaint kasi ngayon lang yung free time ko, yung day off natin. So yung motor kasi pinagkatiwala ko yun dun sa tropa ko, yung kaklase ko nung college. So siya yung nagmamanage ngayon. So ipapakita ko na lang yan soon yung motor natin kapag ipapa-repaint na siguro. Bale pina-parts out ko yung mga iba pang pyesa niya para may pangdagdag tayo na pambili. So medyo madugo talaga siguro. Gagastos tayo ng 50 to 60k siguro. And then kapag gusto nyo palang bumili mga sir sa online, sa Shopee, maghanap na lang din ako ng murang pagbibilhan ng mga genuine parts, no? So mag-ingat na lang kayo mga sir. Advice ko sa inyo, double check nyo na lang din yung reviews tsaka ratings para hindi po kayo sumakit ang ulo, para hindi po sayang yung pera ninyo, no? Yung mga pinagbibili natin dito katulad ng swing arm, wheel set, tsaka iba pang pyesa, ilalagay ko na lang din yung link ng pinagbilhan natin. Tapos yung sa may hydraulic clutch, kukunin natin dun sa isang motor natin para ililipat na lang din natin siya. So yun kasi yung motor ko, may TMX 125 pa tayo. So straight RCB ko kasi yan. So naghanap pa tayo ng iba pang pyesa ng RCB katulad nung shock sa likod, yung may baso. So nasa worth 10,000 yata yung shock na yun, no? So ayan, konting ipon-ipon lang din, no? So ito mga sir, maglalagay tayo ng link dyan sa baba. Magka-canvas ako sa online para hindi po kayo mamahalan, no? So lahat ng mga pinagbibili natin, iwan ko po yung link dyan. Yung mga pinagbilhan natin itong mga to, sa labas po ito. Pero kapag gusto nyong bumili sa online, mag-iwan po ako ng link dyan sa baba, sa pin comment at dyan sa description box, no? Para hindi po kayo mamahalan. At mag-ingat na lang po ulit kayo kapag bibili kayo, no? I-double check nyo na lang din mga sir. Yung iba kasi mas mura yung mga ibang parts sa online. Yung fender kasi sa likod, nasa 800 lang yan pag bibili ninyo sa online. So kasi gusto ko on hand ko na siyang nakikita. Tsaka baka pag pinadala kasi baka may gas-gas or may UP ganun. Kaya kahit medyo mahal ng 300, binili ko na siya, no? Yun kasi yung gusto ko. Ayan. So yun sa tangke din, kung gusto nyo ng replacement, may mura rin na replacement na sa 1.5 siguro yan mga sir. At dito na nga po magtatapos yung video natin sa mga pyesa na pinagbibili natin. Update lang po ito, vlog number 3. Huwag nyo sana kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin mga sir, and i-click yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi po kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching. I know